Mga mainit na balita ngayong tanghali. Nasawi sa bus accident sa Tanay Rizal, umabot na sa 15. Operasyon ng bus company na sangkot sa aksidente, sinuspindi na ng LTFRB. 5 suspect sa rent sangla scheme kakasuhan na sa DOJ ngayong araw. Mga bangko na posibleng kasabwat sa modus operandi, imbestigahan na rin ng PNP. Investigasyon kaugnay ng Davao Death Squad muli pinabubuksan ni Senador Antonio Trillanes kasunod ng mga pahayag ni SPO3 Arthur Las Cañas. Malacanang plano namang sampahan ng kaso si Las Cañas na sa hindi kapanipaniwalang kwento nito. National Democratic Front umaasa pa ring dadalo ang ceasefire committee ng pamahalaan sa pulong sa the Netherlands bukas higil sa joint ceasefire deal. Malacanang sinabi namang dapat matupad ng NDF ang mga kondisyon nito para matuloy ang negosasyon. Relief operation sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa Surigao del Norte, target matapos ng provincial government ngayong linggo. 54 sa mahigit 300 pulis na sangkot sa iba't ibang kaso sa Metro Manila nasa Basilan na. Police Calawags na tumanggi sa reassignment, posibleng maharap sa kaso. Magandang tanghali, umabot na sa 15 ang bilang ng nasawi sa na-aksidenteng bus sakay ng mga college students sa Tanay Rizal kahapon. Narito ang report ni Jenica Cruz. Dagdagan ang bilang ng nasawi sa nangyaring bus accident sa Tanay Rizal kahapon. Isang babae na kabilang sa mga sakay ng naaksidenteng tourist bus ang binawian ng buhay sa Amang Rodriguez Medical Center kagabi. Ito ang panlabing-5 sa listahan ng mga nasawi sa trahedya. Sa ulat ng Rizal Police Provincial Office, patungong Sacramento Adventure Camp ang Panda Coach Tourist Bus, sakay ang 58 estudyante ng Besling College of the Philippines, Novaliches, Quezon City, para sa kanilang team building at survival training na bahagi ng National Service Training Program o NSTP. Ngunit habang binabaybay ang Sampaloc Road, Sitio Bayukan, Barangay Sampaloc sa Tanay, nagkaroon umano ng problema sa preno ang bus dahilan upang mawalan ng kontrol ang driver nito at mabangga sa barrier malapit sa road widening area bago sumalpok sa poste ng Meralco at sa ravine tree. Tumalon na lang po ako. Tumalong kayo? Opo, nung nag-impact na po yung sasakyan, tsaka po ako tumalon para yung impact, di po ako sasaloy ng impact po. Takbo na bangga. Ang dami pa namin dinaanan na wala ng brake, kaya nagsigawan pa kami lahat na, ay, anong mangyayari dito? Magdasal na kayo, mamamatay na tayo lahat. Wala na, yun na po nagsabi na po ako na Lord, kayo na po bahala sa amin. Kasi sure ball na po kami doon magkakasama, dire-diretso bangin. Buti na lang, nakontrol pa ng driver, niliko niya ganun. Tapos nung wala na ako mali, pagkagising ko, doon pala bumanggo sa bato. Wasak ang harapan ng bus, UP ang mga gilid at natanggal ang bubong nito dahil sa lakas ng pagkakabangga. 10 ang idineklarang dead on the spot habang ang 5 pang iba ay sa ospital na binawian ng buhay. Kabilang rito ang driver ng bus na kinilala si Julian Lacorda Jr. 38 anyos na nadala pa sa ospital ngunit namatay din dahil sa matinding pinsalang tinamo. Mahigit 4 na po naman ang sugatan at ang 23 sa mga ito ang dinala sa Amang Rodriguez Medical Center. Okay naman po yung anak ko. Opo, maayos pong kausap. Dito lang po sa muka tapos namamaga yung paa niya, masakit ang dibdib. Pero yung mga kasama niya nawala, patay na po tapos yung mga gamit sa bus hindi na po nakuha kasi nung nakita namin inano sa cellphone yung bus, kuping-kupi. Pasalamat na lang ako sa Panginoong buhay yung anak ko. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Tanay Rizal. Samantala, pinatawan na ng preventive suspension ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Panda Coach Tourist and Transport Incorporated dahil sa naganap na aksidente sa Tanay Rizal. Narito ang report ni Joan Nano. Pansamantalang pinatitigil ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang operasyon ng Panda Coach Tourist and Transport Incorporated. Ito ay matapos ang madugong aksidente na kinasasangkutan ng isa sa mga bus nito kahapon sa Barangay Sampaloc, Tanay Rizal.
Sakop ng 30-day preventive suspension order na inilabas ng LTFRB laban sa 5 bus unit ng bus line. Preventively suspended sila immediately upon receipt ng aming PSO today. Nagtakda naman ang LTFRB ng pagdinig sa kaso sa February 28, kabilang sa mga ipatatawag ang operator at ilan pang mga namamahala sa Panda Coach Tourist Bus. Kasama rin sana sa mga iimbitahan sa paglilitis ang driver ng bus na si Julian Lacorda, 37 anyos, subalit kahapon ay binawian rin ito ng buhay matapos na magtamo ng malubhang pinsala sa katawan. With the death of the driver under criminal law, hindi naman pwede ma-pass on yun unless ma-prove na they can establish that the operator did not exercise good diligence of a good father of a family in handling yung kanilang operations. That will be taken out that will be shown during the hearing naman sa Feb 28. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, nawalan umano ng preno ang naturang bus hanggang sa bumangga ito sa isang poste ng kuryente at dahil sa lakas ng impact ay halos masira ang buong bus. Sa datos ng ahensya, July 2016 nang maaprubahan ng prangkisa ng Panda Coach Tourist Bus na nakatakda namang mag-expire sa February 2019. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pakasuhan ng Highway Patrol Group sa Department of Justice ang 5 pangunahing suspect sa rent sangla scheme. Mula sa Laguna, may report si Sherwin Kulubong live. Sherwin. Lakay, nakatakdang magtungo ngayong araw ang Highway Patrol Group Region 4A sa Department of Justice upang formal nang magsampa ng kaso sa 5 pangunahing suspect sa rent sangla scheme. Ayon kay Police Superintendent Joel Hucuta ng Deputy Chief ng HPG Calabarzon, mahigit 300 mga complainants ang naghain ng reklamo laban sa mga suspect. Kabilang sa mga suspect na sasampahan ng kasong syndicated estafa ay sina Rafaela Anunciacion alias Ella, Anastasia Kawayan, Sabina Torrea, Tikikos Nambio at Eliseo Eli Cortez. Sinabi pa ng HPG Lakay na marami pa umanong sangkot sa modus na sasampahan nila ng kaso sa mga susunod na araw matapos ang isinasagawa nilang investigasyon. Samantala, nasa 427 na ang kabuang bilang ng mga recovered surrendered na sasakyan na nasa compound ng Camp Vicente Lin. At yan ang ating update. Balik sa Lakay. Maraming salamat, Sherwin Kulubong, nag-uulat mula sa Laguna. Magsasagawa ng investigasyon ng Philippine National Police o PNP sa ilang kawani ng mga bangko na maaring sangkot din sa rent sangla scam. Narito ang report ni Monokson. Isa sa tinitignan ngayon ng Philippine National Police sa rent sangla modus ang pagkakaroon ng kasabwat sa loob ng bangko ng mga sindikatong responsable sa gawaing ito. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa, nais nilang tignan ang bawat anggulo sa issue upang mabilis na marisolba kung sino ang mga sangkot sa krimeng ito. Over a period of time, imposible naman na nakakabayad palagi yung 16 na sasakyan na isang owner lang na biktima sa sindikato na ito. Baka mayroong taga-loob ng bangko na pinagtatakpan itong pangyayari. Kaya we will conduct a very comprehensive investigation dito para ma-uncover lahat ng mga posibleng involved sa sindikato na ito. Pinaalalahanan din ni Chief PNP ang mga lending institutions at bangko na agad ipagbigay alam sa kanila ang mga kahinahinalang transaksyon ng car loans. Nagpaalala naman si HPG Director Chief Superintendent Antonio Gardiola sa publiko na mag-ingat sa mga ganitong modus. Bastang malaking pera na pumapasok, maging questionable na yun sa atin. Kagaya niyan rent-a-car. The next scheme from there, nung sinasabing papasangla, imagine 45,000 a month ang ino-offer. In-offer 45,000 a month, there should always be a question in our mind. Parati po tayo maging suspicious sa mga transaksyon natin. Huwag tayong madala kaagad sa mga malalaki. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, nasa 1,800 ang mga nasangkot dito sa rent sangla scam. At sa ngayon ay nasa 800 pa lamang ang nare-recover ng PNP HPG. Patuloy namang hinahanap ng PNP ang ilan pang mga personalidad na sangkot sa rent sangla scam. Sa ngayon, 1 sa 4 na suspect ang nahuli na. Makakasuhan ng suspect ng large-scale estafa
at hindi pahintulutang makalabas ng bansa. Ayon kay De La Rosa, may tuturing na economic sabotage ang ginagawa ng mga operator ng Rensangla scam dahil sa bilyong pisong kinita ng mga ito sa kanilang mga biktima. Maaari ding makasuhan ng paglabag sa anti-fencing law ang mga tao na pinagsanglaan na ayaw isurrender ang mga sasakyan. Most likely talaga dahil sa kanila na-recover yung posisyon ng sasakyan eh. Sila yung possessor nung sasakyan na nawawala. So liable sila ng anti-fencing. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Susunod, 53 sa mahigit 300 pulis na sangkot sa iba't ibang kaso sa Metro Manila nasa basilan na. Pulis Iskalawag na tumanggi sa reassignment, posibleng maharap sa kaso. National Democratic Front umaasang sisipot ang ceasefire committee ng pamahalaan sa pulong sa The Netherlands bukas hinggil sa joint ceasefire deal. Malacanang sinabi namang dapat munang matupad ng NDF ang kanilang kondisyon para matuloy ang negosasyon. At relief operation sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa Surigao del Norte, target matapos ng provincial government ngayong linggo. Nais ni Senator Antonio Trillanes IV na buksang muli ng Senado ang investigasyon sa Davao Death Squad matapos ang ginawang pagbumunyag sa press conference kahapon ng self-confessed hitman na si Arthur Las Cañas. Narito ang report ni Joyce Balancio. Maaaring buksan muli ng Senado ang investigasyon tungkol sa umanay Davao Death Squad o DDS at sa mga kaso ng pagpatay sa Davao City noong alkalde pa lamang ng lungsod si President Rodrigo Duterte. Ito ay matapos magmanifesto sa plenaryo kahapon si Senator Antonio Trillanes IV kasunod na naging press conference ni retired police Arthur Las Cañas na nagsabing mayroon talagang Davao Death Squad. Nai-refer ang manifesto ni Trillanes sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ngayon ni Senator Panfilo Lacson. Maaalalang noong Oktubre ay unang humarap sa pagdinig ng Senado si Las Cañas at itinanggi ang mga pahayag noon ni Edgar Matubato. Involved daw kayo sa bombing ng isang moske. Kasinungalingan po yan. Hindi po totoo. Your Honor, hindi po totoo. Gusto niya siguro sirain yung Presidente Mayor Rody Duterte. Kasi yun naman ang tumbak ng ano niya eh. Yung mga lahat na sinasabi niya, patayan, DDS, yung pagkain sa buaya, hindi naman totoo yun. Binawi lahat ito ni Las Cañas kahapon at sa harap ng media ay dinetalye ang mga ginawang pagpatay noon ng DDS. Aniya umaabot hanggang 100,000 piso ang bayad sa kanila ng nooy Davao Mayor Rodrigo Duterte kapalit ng pagpatay sa mga target. Totoo po ang existence ng Davao Death Squad o DDS. Ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rody Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000 at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Ako po ay tumanggap ng allowance galing sa Office of the Mayor ng matagal ng panahon. Tumanggap ako ng 100,000 pesos. Kabilang anya sa kanilang mga isinagawa ay ang pagbobomba sa ilang moske, ang pagmassacre ng isang pamilya, pagpatay kay Jun Bersabal at sa radyo commentator na si Jun Pala. Naging emosyonal naman siya nang aminin ang pagpatay sa sariling mga kapatid dahil sa kanyang katapatan sa kampanya kontra droga ni Mayor Duterte. Napakasakit po ang ginawa kong desisyon. Wala po nakakaalam nito except ako lang. Alam ko ngayon, yung mga pamangkin ko, na nalaman nila na isa ako sa instrumento sa pagkapatay ng dalawa kong kapatid, si Cecilio at si Fernando. Tanggap ko po kung anong mangyari sa akin. Nakiusap rin ito sa kapwa niya mga pulis nang pakinggan ang kanilang konsensya at tigilan na ang mga pagpatay. Panawagan ko po sa mga kasamahan ko sa pambansang kapulisan na hindi po solusyon ang pagpatay. Managot po tayo sa batas ng tao at batas ng Diyos. Kontento na ako
na nagawa ko ang promise ko sa Diyos. Magsagawa ng isang public confession. Ayon naman sa kanyang mga abogado mula sa Free Legal Assistance Group o FLAG, kusang loob ginawa ni Las Cañas ang pagbubunyag na ito at tetestigo rin ito laban sa Pangulo at sa iba pang pinangalanan niya. The next time SPO Las Cañas would speak, he would like to speak under oath before the proper government authority, which we hope will be here in a Senate Investigations Committee. Ayon din sa FLAG, kung mapatunayan ang mga alegasyon laban sa Pangulo, maituturing itong valid ground para sa impeachment. If the Constitution is true to its point that a president should come out and present himself as a proper candidate and leader of the people, he should be free of any crime. And therefore, I would believe that this is a possible ground for an impeachment. Bagaman bahagi ng FLAG si Attorney Jose Marijocno na tumatayong lead legal counsel din ni Senator Laila de Lima sa mga kaso nito na may kinalaman sa droga, kinlaro naman itong walang ugnayan ang kaso ng senadora sa mga inihayag ni Las Cañas. Aniya, parehong kliyente niya ang mga ito at walang koneksyon ang development sa kaso ng senadora sa timing ng press conference ni Las Cañas laban sa Pangulo. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Samantala, sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo na hindi kapani-paniwala ang mga sinabi ni retired SPO3 Arthur Las Cañas sa press conference kahapon. Dahil dito, maaaring masampahan ang kaso si Las Cañas ng pamahalaan. May report si Rosalie Cos. Imposible na gawin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga aligasyon ng self-confessed hitman na si retired SPO3 Arthur Las Cañas na personal siya umanong inutusan nito upang gawin ang ilang partikular na krimen noong alkalde pa ito sa Davao City. Ito ang sinabi ng Chief Presidential Legal Counsel at matagal ng kaibigan ng Pangulo na si Secretary Salvador Panelo. Ayon sa kalihim, hindi katiwa-tiwala ang public confession ni Las Cañas. No, it's an incredible story. Hindi ka panipaniwala. Walang kredibilidad yun. Saka ang pagkakakilala ko kay Presidente Duterte, ang kinakausap niya lang yung very close sa kanya, like Bongo. Yun ang personal niyang kinakausap. Giit din ng abogado, dati ng mga aligasyon ang ipinupukol kay Pangulong Duterte hinggil sa extrajudicial killings. It's a continuing fabrication of stories against alleged responsibility of the President on extrajudicial killings. Binaliktad ni Las Cañas ang lahat niyang unang sinabi sa Senado noong nakalipas na taon at sinabing tumanggap siya umano ng allowance mula sa Office of the Mayor na umabot anya sa 100,000 piso kapalit ng pagpatay ng mga target sa utos ni nooy Mayor Rodrigo Duterte. Pinangalanan rin niya ang mga kasama niya noon sa Davao Death Squad. Dahil sa pabago-bagong pahayag nito, maaaring kasuhan ng pamahalaan si Las Cañas ayon kay Attorney Panelo. Of course, di po pwede siyang indemanda. That goes without saying. Yes. Ay, yung DOJ na yun. DOJ. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Samantala, hinamon ni Senator Laila de Lima ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na sampahan ng kaso si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga isiniwalat kahapon ni retired SPO3 Las Cañas tungkol sa Davao Death Squad. Mula sa Senado, may report si Joyce Balancio live. Joyce! Magandang tanghali sa iyo, Flor. Muling idiniin ni Senator Laila de Lima si Pangulong Rodrigo Duterte sa kakatapos lamang na press conference dito sa Senado. Ito'y kasunod nga, Flor, na mga bagong ibinunyag ni retired police SPO3 Arthur Las Cañas sa kanyang naging public confession kahapon kung saan inamin niya, Flor, ang existence ng Davao Death Squad o DDS, pati na rin ang umanay pag-uutos ni nooy Davao City Mayor Rodrigo Duterte ng pagpatay ng mga target. Patunay
kanya ang naging public confession ni retired Police Arthur Las Cañas kahapon na totoo ang mga una na ring naibunyag ng testigong si Edgar Matubatos sa naging pagdinig ng Senado. Hinamon ni Senator Laila De Lima ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na maghain ng pinakamalaking kasong kriminal laban kay President Duterte. Ito ay dahil naniniwala si De Lima na ang mga high crimes katulad ng murder ay hindi dapat sakupin ng presidential immunity. Hinihikayat naman ng Senadora ang mga miyembro ng gabinete na ideklara na walang kakayahan ng Pangulo na gampanan ang kanyang tungkulin dahil sa kanya umunay pagiging utak kriminal. Nananawagan rin si De Lima sa Integrated Bar of the Philippines at sa mga abogado na tulungan ng mga ito ang mga pamilya ng mga biktima ng mga umunay kaso ng extrajudicial killings at manindigan na rin para isulong ang batas at hustisya. Nakiusap rin ang Senadora sa kawani ng gobyerno, mga kapulisan at kasandaluhan na maging tapat sa kanilang propesyon bilang tagapaglingkod ng mamamayanan at tagahatid ng serbisyo. Umaasa naman ang Senadora na mas maninindigan na ang publiko at ang mga Pilipino para sa kanilang mga karapatan at sa hustisya at demokrasya ng Pilipinas. Diniin rin ni De Lima kanina sa press conference ang administrasyong ito floor dahil sa munay pagbabaliktad ng katarungan at hustisya sa lipunan, katulad na nga lang ng pagpaplanong pagpapalaya sa itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Napoles, pati na rin ang pag-aabswelto sa ilang preso na tumistigo laban sa kanya sa mga kasong may kaugnayan sa droga. Tinawag rin ni De Lima na tila may reunion o nagtutulong-tulong ang ilang mga questionabling karakter sa ilalim ng rehimen ni Duterte, katulad na lamang ni Attorney Ferdinand Topacio na tumayong abogado ni dating President Gloria Macapagal Arroyo. Tinawag rin niyang operator ni Duterte, sina Dante Jimenez, Sandra Cam at mga enforcer naman anya sina Justice Secretary Vitaliano Aguirre at Solicitor General Jose Calida na ayon sa senador ay mga abusado at mga aroganteng opisyal ng ating pamahalaan. Floor sa huli ng press conference, sinabi ni Senator Laila De Lima na umaasa siya na magiging patas sa kanya ang hudikatura dahil meron na nga siyang inihain na iba't ibang motion para sa 3 sa kanyang mga kaso sa Muntinlupa Regional Trial Court. At ayon sa Senadora, naninindigan siyang walang jurisdiksyon ang RTC sa kanyang mga kaso at umaasa siya na siya ay mapapawalang sala sa mga ito. Ayon din sa Senadora, naninindigan siya na itong mga kasong itong isinampa laban sa kanya ay bunga lamang ng kanyang pagiging kritiko ng Pangulo. Floor. Joyce Balancio nag-ulat mula sa Senado. Hindi nawawala ng pag-asa ang National Democratic Front of the Philippines o NDFP na pahintulutan ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpatuloy ang sinuspinding usapang pangkapayapaan. Narito ang report ni Mirasol Abogadio. Umaasa pa rin ang National Democratic Front of the Philippines o NDFP na magbabago pa ang isip ni Pangulong Rodrigo Duterte at pahihintulutan ang muling pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at komunistang grupo. Bago ipahinto ng punong ehekutibo ang peace negotiations, ilang mahahalagang agenda na ang napagkasunduan ng magkabilang panig. Magugunitang sa ikatlong round ng peace talks, nilagdaan na ng GPH at NDFP peace panels ang supplemental guidelines para sa full operation ng Joint Monitoring Committee sa ilalim ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law o CARIL. Gayon din ang ground rules para sa Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms na siyang puso at diwa ng peace process. Bukas naman hanggang sa Lunes, February 22 to 27, nakatakda sana ang pagtalakay ng magkabilang panig sa interim bilateral ceasefire. Ayon sa Chief Peace Negotiator ng NDFP na si Fidel Agkawili, nakahanda pa rin ang kanilang panig sakaling magbago ang isip ng Pangulo at ituloy ang nakatakdang pagpupulong kaugnay sa tigil putukan. Yeah, I'm hopeful that they will come, but in case hindi, they can ask for delay. Depende yan sa kanilang pag-uusap with President Duterte today. Hindi ko pa alam what happened. All I can say is, sa discussion ng bilateral ceasefire, siyempre pag-uusapan lahat ng mga bagay na prejudicial to both sides. Both sides, hindi lang yung kanila. Samantala, hindi pa nakararating sa NDFP ang inilatag ng Malacanang na mga kondisyon upang mahikayat ang pamahalaan na muling bumalik sa peace negotiating table.
Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, dapat makipagkasundo ang NDF sa isang bilateral ceasefire deal. Sa ilalim nito, nararapat ding ihinto ng NDF ang extortion o pangongolekta ng revolutionary tax, pananambang sa mga puwersa ng militar, panununog ng mga ari-arian at pagsasagawa ng mga karahasan at provokasyon. Ayon naman kay Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Doreza, kung maisa sa katuparan ng NDF ang compelling reasons, ang pamahalaan na mismo ang gagawa ng mga kinakailangang paraan upang maisulong muli ang peace talks. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Dumating na sa Basilan ang 50 pulis sa Scalawags upang doon magserbisyo sa loob ng 2 taon. At mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento live. Magandang tanghali sa iyo, Dante. Yes, Wayla, magandang tanghali. Dumating nga kaninang alas 8 ng umaga o pasado alas 8 ng umaga, lula ng C-130 plane ang 54 na pulis Scalawags galing sa Luzon. Ayon kay ARMM Regional Police Director Police Chief Superintendent Reuben Teodor Sindak, nanggaling ang ilan sa mga ito sa Regions 2, 3 at Cordillera. Nagkaroon ng sandaling administrative processing at pagkatapos ay sinakay sila sa isang Navy vessel papuntang Basilan kung saan inaasahang tatagal sila roon ng 2 taon. Pagdating sa Basilan Provincial Police Office o PPO ay magkaroon ng orientation o briefing hinggil sa kanilang bagong assignment. Isailalim din sila sa medical check-up upang matiyak na maayos ang kanilang kalagayan. Dagdag pa ni Sindak na ang Basilan PPO ang pangunahing mag-monitor sa mga ito kung saan saang police station o units ilalagay. Bukod dito, Wayla, i-account rin ang kanilang mga kagamitan, lalo na ang mga armas na kanilang dinala. Samantala, ayon naman sa ilan sa mga ito na nakahanda sila sa kanilang bagong destino, bagamat aminado silang mahirap lalo na sa kanilang mga pamilya. Ilan naman sa kanila ay tumanggi ng magbigay ng pahayag kaugnay ng paglipat sa kanila sa isa sa itinuturing na mapanganib na lugar sa bansa. Ang Basilan, Wayla, ay isa po ito sa mga kinilalang lugar sa ating bansa na pinamumugaran o teritoryo ng bandidong grupong Abu Sayyaf na inaasahan po yan sa mga kakaharapin o posibleng makasagupa ng mga pulis na ipinadala galing dyan sa Luzon. At yan pong update mula sa Zamboanga. Balik sa Wayla. Maraming salamat sa iyo, Dante Amento, live mula sa Zamboanga City. At sa iba pang balita, pumalo na sa mahigit 700 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng magnitude 6.7 na lindol sa infrastruktura sa Surigao del Norte. Kabilang dito ang mga nasirang mga kalsada, tulay, bahay, hospital facilities at school buildings. Nananatili namang kanselado ang biyahe ng eroplano papasok at palabas sa Surigao City dahil sa pinsala ng lindol sa runway ng airport. Samantala, ipinahayag ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC na umaabot na sa mahigit na 16 na milyong piso ang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan at non-government organizations sa mga naapektuhan ng lindol. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pamimigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng relief goods sa mga apektadong residente. At sa kaugnay pa rin balita, sisikapin ng Surigao del Norte Provincial Government na matapos ngayong linggo ang pamamahagi ng mga relief goods at ibang pangtulong sa mga lugar na malubhang na pinsala ng malakas na lindol noong February 10. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang relief operations sa mga bayan sa Surigao del Norte na naapektuhan ng magnitude 6.7 na lindol mahigit 1 linggo na ang nakalilipas. Batay sa ulat ng Provincial Social Services Office, sa 7 munisipalidad at 1 syudad na naapektuhan ng lindol, tanging ang ilang lugar na lamang sa bayan ng San Francisco at Malimuno ang hindi pa napapadala ng relief goods. Ito ay dahil nasirang Anaw-Awong Bridge sa San Francisco kung kaya hindi makatawid ang mga sasakyang magdadala ng tulong. Nag-deliver yung province of Misamis Oriental ng tulong. Tapos ng mga goods, mga dilata, para food packing na rin namin yan at i-distribute na natin sa mga municipalities din.
Yung sa Malimono at saka San Francisco, antay-antay lang kasi pupunta kami dyan talaga. Okay na yung weather natin. Bukod sa relief goods, magdadala rin ang Social Services Office ng mahigit 600 water storage container sa bayan ng Malimono dahil hanggang sa kasalukuyan ay hirap pa rin sa tubig ang mga residente doon. Target ng lokal na pamahalaan ng Surigao del Norte na matapos na ang isinasagawang relief operations ngayong linggo. Samantala, naragdagan naman ang mga affected municipalities sa listahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na ngayon ay 7 na. Paliwanag ng PDRRMO, nahuli ng pagpapasa ng assessment report ang bayan ng Taganaan at Placer. Sa ngayon ay inaayos pa ng ahensya ang kanilang mga nakalap na datos na kinakailangan para sa response deployment, rehabilitation assistance at iba pa. We still also have concerns on the improvement, making our data comprehensive. We have limitation of technical people. Maraming pumupunta sa amin nang hihingi ng data on affected PWDs, affected children, affected pregnant women. As of this time, sa powers namin, sa manpower namin, hindi talaga kakayanin. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Surigao del Norte. Nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na hindi ang nagdaang lindol sa Surigao del Norte ang sanhi ng tension cracks na nakita sa isang barangay sa bayan ng San Francisco. Nagbabalik si Jeneline Gakit. Hindi pa man nakaka-recover mula sa trauma na idinulot ng 6.7 magnitude na lindol sa Surigao del Norte noong February 10, nadagdagan na naman ang alalahanin ng mga residente sa Barangay Uslao sa San Francisco, Surigao del Norte. Ito ay matapos na mapaulat na mayroong fault line sa barangay poblasyon na 2 barangay lang ang layo mula sa kanilang lugar. At natatakot ang mga ito na maapektuhan din kapag gumalaw ang naturang fault line. Ayon sa mga residente, may mga kaparehong tension cracks sa kanilang lugar, gaya ng lumitaw sa barangay poblasyon matapos ang lindol. Maglindol, dito na yung movement na ng lupa. Kaya nagtitext yun sa amin yung taga-UP, sabi na magpa-alam daw sa mga barangay constituents. Tapos pinaalam din namin, binandilyo namin na alert level 2 kami dito. Alam na ng mga tao kasi lang ayaw lumikas. Ngunit paglilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang mga nakitang tension cracks ay hindi dahil sa nagdaang 6.7 magnitude earthquake sa probinsya. May nakita silang mga tension cracks doon. So ang nangyari, meron kasi kaming project na tinutulungan namin yung community para i-monitor yung mga tension cracks. Itong mga tension cracks na to, hindi siya dahil sa lindol. Dati nang merong tension cracks doon. Dagdag pa ng PHIVOLCS, marami ring katulad dito sa ibang lugar sa probinsya, subalit wala namang komunidad na direktang maapektuhan. Sa ginawa naming assessment, at least 2 yung nakita naming landslide na nangyari during the earthquake. Ito yung isa sa may barangay Bakuran sa Malimono. Tapos along National Road, meron ding rock slide na nangyari doon. Panawagan ng PHIVOLCS sa mga residente, manatiling kalmado at bagkos ay paghandaan ang lahat ng mga posibleng kalamidad na tumama sa kanilang lugar upang maiwasan ang matinding pinsala. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Surigao del Norte. Nakatakdang dumating sa bansa ngayong taon ang 76 na fire trucks mula Austria. Samantala sinabi ng Bureau of Fire Protection na lalo pang paigtingin nito ang pagpapatupad ng fire at building code, kaya din ang information and education campaign laban sa sunog sa buong bansa. Mula sa Camp Aguinaldo, may report si Brian De Paz live. Yes, Brian. Pabalikan natin ang report na yan ng ating kasama si Brian De Paz. At samantala alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Deb Riveral live mula sa Cebu City. Mayong udto, Deb! Yes, daghang salamat lakay ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniana ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas.
Halos 20 ka miyembro sa New People's Army ang mitahan sa kagamhanan samtang gipatuman ang tigil putukan sa duha ka dapig. Si Danny Munar sa mga detalye. Nagbalik loob sa pamahalaan ng 19 na miyembro ng rebelding New People's Army sa Vigan, Ilocos Sur. Sumuko ang mga ito sa 7th Infantry Division ng Philippine Army noong panahon na pinapatupad pa ang unilateral ceasefire na magkabilang panig. Binigyan ng mga ito ng tulong pinansyal kapalit ng pagsuko ng kanilang mga armas. Tumanggap ang rebel returnees ng kabuang 807,000 piso na financial assistance sa ilalim ng Comprehensive Local Integration Program o CLIP. Ito ay isang livelihood assistance program ng Office of the Presidential Advisor on Peace Process na naglalayong matulungan ng mga rebelding sumusuko sa pamahalaan upang makapagbagong buhay. Muli namang hinikayat ng Philippine Army ang mga rebelde na magbalik loob sa pamahalaan upang makapamuhay ng ligtas at mapayapa. Kung may nais man ho silang iparating, open naman ho kami sa pakikipag-usap, sa pakikipagtalastasan na hindi po kailangan idaan sa dahas. At naiintindihan ho namin na marami ho gustong sumuko. Marami ho dyan na gusto na hong bumaba. Maaring naunsyami lang dahil sa pag-lift ng ceasefire. Open ho ang gobyerno sa pagbigay sa inyo ng benepisyo ng CLIP. Samantala sa ngayon ay nananatili pa rin naka-heightened alert ang pamunuan ng 7th Infantry Division ng Philippine Army kasunod ng pagsasagawa ng military operation laban sa NPA rebels at iba pang bandidong grupo. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Nagreklamo gihapon ang mga residente sa barangay Lamaw sa Limay, Bataan tungod kay giingong wala gihapon giaksyonan ang problema sa ash spill sa lugar. Matod sa pipila ka mga nagpuyo duol sa Bataan Refinery Corporation, nagkadaghan na ang nataptan og skin ug respiratory diseases tungod sa epekto niini. Asoy sab sa coal-free Bataan movement, nagpabiling peligro sa mga mulupyo ang ash stockpile nga dili gihapon dawaton sa maong planta. Na sa 183,000 metric tons, nandyan pa din. Pati yung mga nakaraan na 284 tons per day kasi ang generate nilang ash. So nandyan pa din. Tinabunan nila ng lupa para pababain yung sulfur nito, pero until now, nakadeposito pa rin ito. At nananatiling risk pa rin sa mga komunidad itong ganitong klase ng bottom ash. Sugod Enero hangtod niining miaging semana, nakalista na ang coal-free Bataan movement ug kapin 600 ka mga health complaints tungod sa epekto sa power plants. Sa laing bahin, himuong mandatory requirement sa City Engineer's Office ang rainwater catchment system sa mga establishmentong gusto mokuha og building permit sa dakbayan sa Davao. Kini ang report ni Eileen Taclob. Nagpahinumdum pag-usabang City Engineer's Office mahitungod sa ginapatuman nga City Ordinance number 0298-09 o ang Rainwater Catchment System sa syudad. Oktubre 17, 2014, gipirmahan ug giaprubahan sa kanhing Davao City Mayor ug Presidente sa nasud karon Rodrigo Duterte ang ordinansa nga nagtinguha nga makapangita og alternatibong pamaagi aron makatipid sa paggamit sa tubig. Enero 2015, gisugdan ang pagpatuman niini. One of the purpose of our rainwater collection is to conserve water and to utilize rainwater for non-potable purposes. Okay. Such as flushing of toilet, dry cleaning, etc. Gawa sa gamit niini nga panglimpyo ug pangpamubo sa mga tanom, ang tubig nga gagikan sa RCS mamahimo usab nga inumon kung kini adunay Certificate of Potability nga magikan sa City Health Office. Ang gagmay nga sudlanan sa rainwater catchment system pwedeng magpondo og 2 ka litro hangtod na 10,000 nga litrong tubig. Samtang ang large-scale storage tank mamahimong makapondo og kapinsa na 10,000 nga litro sa tubig. Ang pagbato ng rainwater catchment system usa ka mandatory requirement para makakuha og building permit ang isa ka establishmento, residential, institutional o commercial man. Ang rainwater collection is a requirement. It is a mandatory requirement in the issuance of building permit. Kaya ang pag-require na mo og rainwater collection sa tanang new building application for new buildings, applying for building permit is
nag-start katong January 2015. Bisan na ay mga pagsupak sa pipila ka mga tao ilabi na sa mga aplikante, wala gayud na pugnan ang pagpatuman sa maong ordinansa. Sukad nga kinigi patuman ni adtong tuig 2015, kapin sa 2,000 na ang natagaan og building permits nga adunay RCS ug kapin sa 3,800 atong niaging tuig. Nagpasalamat usab ang City Engineer's Office nga wala pa'y nadakpan nga misupak sa maong balaod. Aileen Taclob, UNTV News and Rescue, Davao City. Og kana ang mga balita ang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din ha sa inyo lakay. Daghang salamat, Deb Riveral. At balikan natin ang ulat na ating kasama si Brian De Paz kaugnay sa pagdating sa bansa ngayong taon ng 76 na mga fire trucks mula Austria. Brian? Lakay, magandang tanghali. 76% grant ang ipinagkaloob ng Austrian government sa 76 na fire trucks na inaasahang darating sa bansa ngayong Marso at Hunyo ayon sa Department of Interior and Local Government. Ayon sa DILG, Lakay, malaki ang magagawa nito upang tumugon sa insidente ng sunog. Ayon man sa Bureau of Fire Protection, wala nang magiging problema sa naturang fire trucks dahil ito'y transaksyon ng government to government. Ayon kay BFP Chief Director Bobby Baruelo, na inspeksyon na rin ang mga units ng nasabing fire truck at nakahanda na for shipment. I-check naman ng Acceptance Committee ng BFP ang naturang mga fire trucks pagdating sa bansa kung ano ang nakasaad sa technical specs. Magiging recipient naman ang mga naturang truck ang highly urbanized cities na lang nito. Ayon sa BFP, paigtingin pa nila ang pagpapatupad ng fire code at building code, gayon din ang patuloy na anunsyo ng pamahalaan sa publiko upang makaiwas sa insidente ng sunog. Umapila ang BFP sa mamamayan na makiisa sa kanilang mga paalaala upang maging ligtas sa sunog. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Brian De Paz. Nag-uulat mula sa Camp Aguinaldo. Susunod. 5. Patay sa pagbagsak ng eroplano sa isang mall sa Australia. At 26 na floats lalahok sa pinakaabangang Grand Float Parade na bahagi ng taunang Flower Festival sa Baguio City. Binalikat ni New Orleans forward Anthony Davis at Russell Westbrook ng Oklahoma City ang Western Conference upang magugi sa Eastern Conference 192-182 sa NBA All-Star Game sa New Orleans. Nagtala si Davis ng All-Star record na 52 points at nag-ambag naman ng 41 si Westbrook. Sa sagupaang bawal ang dumepensa, 81 segundo lamang nagkasama sa loob ng court ang dating magkaibigan at ngayon ay magkagalit na si Westbrook at Kevin Durant. Sa huling 7 All-Star Games, 6 na ang panalo ng West sa East. Ang 374 combined points ang tumakip sa record na 369 na naitala sa 196-173 victory ng West isang taon na nakalilipas. Pinangunahan ni Milwaukee Bucks center Giannis Antetokounmpo ang East sa pamamagitan ng 30 points at si LeBron James na nasa kanyang ika-13 All-Star start ay nag-ambag ng 23 points. Si Davis na tinanghal na MVP at winasa ang 42 points record na isinagawa ni Wilt Chamberlain noong 1962. 26 out of 36 shots from the field si Davis na tumakip sa record ni Blake Griffin noong 2014 na 19 field goals sa All-Star Game. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. 5 people were killed on Tuesday when a small plane crashed into the roof of a shopping mall after taking off from an airfield outside Melbourne, Australia.
Victoria State Police Assistant Commissioner Stephen Lian said the twin turboprop Beechcraft King airplane suffered engine failure and crashed into the mall near the end of the runway at Essendon Airport. The plane exploded on impact and its 5 passengers died instantly. The plane crashed just before 9 a.m., about an hour before the direct factory outlet shopping mall was due to open. There were no fatalities other than those aboard the aircraft. In other news, renewed protests against U.S. President Donald Trump flared on the President's Day holiday on Monday, with grassroots activists in dozens of cities vowing to take to the streets in Not My President's Day rallies. In New York, thousands of protesters stretching at least 8 blocks chanted, "Lock him up," near the Trump International Hotel on the edge of Central Park. Organizers of the New York rally said they opposed the Trump agenda, including proposed cuts in federal spending and construction of a wall along the border of Mexico. Protest leaders said they expected thousands to rally in about 28 cities ranging from Los Angeles to Grand Rapids, Michigan, to express displeasure with Trump's policies and pronouncements. Meanwhile, Iraqi government constructed a refugee camp outside Mosul in preparation for an exodus of people from the west of the city, where the U.S.-backed Iraqi forces are battling Islamic State militants to recapture the remaining part of the jihadist stronghold. 4,000 tents that can host up to 24,000 people has been set up in Hammam al-Alil by Iraq's Ministry of Migration and Displacement in coordination with the government of Nineveh province. About 160,000 civilians have been displaced since the start of the offensive in October, according to the United Nations. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo. Patuloy na dumarami ang bilang ng mga nagnanais na lumuhok sa Grand Float Parade na tampok sa taunang Panagbinga Festival sa Baguio City. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Ipinagdiriwang ngayong buwan ng Pebrero ang 22nd Flower Festival sa Baguio City. Highlight sa month-long festivities ang Grand Float Parade sa Linggo, February 26. Ayon sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, umabot na sa 26 ang nagpatala upang lumahok sa isasagawang float competition na bahagi ng Panagbanga 2017. Inaasahang madaragdagan pa ito dahil marami ang nagpahayag ng pagnanais na sumali sa kompetisyon. We're very happy to announce that we have more floats this year than last year. As we speak, meron na tayong 26 and meron pang mga humahabol. So we're looking at more than 26 floats sa ating Grand Float Parade. Hindi man malaki ang inaasahang premyo, binubuhusan pa rin ng oras at pagsisikap ng ilan ang taunang Flower Festival. Mahirap din kasi laging puyat. Kailangan may magitang matatapos sa isang araw, kailangan may improvements araw-araw. Madali na kailangan talagang naka full time na tayo. Kasi kung pwede nga 24 hours yung paggawa. Ilan sa mga bulaklak na itatampok dito ay ang iba't ibang variety o uri ng chrysanthemum, anthurium, lilium, Malaysian mums, orchids, green balls at iba pang indigenous plants gaya ng moss. Sa guidelines na inilabas ng Baguio Flower Festival Incorporated para sa mga sasali sa competition, dapat ay 90% natural materials ang gagamitin sa disenyo ng mga float. Sa isang lugar dito sa Baguio City, makikita ang mga ginagawang float na may iba't ibang tema, gaya ng may mga hayop, landscaping at Game of Thrones theme na lubos na pinaghandaan ng Baguio Country Club na kabilang sa Hall of Famer ng float competition. Of course, Country Club, float yun ang kinakaabangan din every Panagbenga. Even though guests lang kami every year, despite nakuha na nga namin yung Hall of Fame na first, yung impact, surprises, every year, hinihigitan namin. Last year, kailangan mas maganda na naman sa susunod. So, yun yung
minemaintain ng Baguio Country Club. Samantala, bukod sa float parade, kabilang din sa pinakaaabangan na yung Grand Street Dance Parade na isasagawa ngayong Sabado. Dito ipamamalas ng mga kalahok mula sa 12 paaralan sa lungsod ang kanilang street dance routines. Kasama ang Baguio News Team, Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali.